Mahirap hanapin ang Obadiah, di ba? It's the shortest. At yan po ay isa sa mga tinatawag na minor prophets. Ang Old Testament po ay classified into several sections. Pentateuch is from Genesis to Deuteronomy. That's the Pentateuch. Penta means 5. That is Latin. And then we have the historical books. Sumunod po niyan. Hanggang sa book of Esther or Nehemiah. Yeah, Esther. Nehemiah, Esther, yeah. And then we have the mga literary books poetical books rather, from Job hanggang Songs of Solomon. Then, ang major prophets from Isaiah to Daniel, then Hosea to Malachi, yan po ang minor prophets. Why minor? Why major? It's not because of the messages, but rather on the length or the shortness of the book. Yun pong tinawag na minor prophets, maiikli lang kasi silang mga aklat ng propesiya. At yun namang major prophets ay mahahaba. Sa major prophets, ang pinakamaikli ay ang Daniel. Pero pag tinignan nyo, ang haba po ng chapters, 12 chapters lamang ang book of Daniel, same as the book of Hosea, pero mahahaba ang mga chapters. Now, pag-aralan po natin isang aklat na hindi po gaanong napag-aaralan. Yan po ang ating gagawin ngayong hapong ito. Let's read verse 1. The vision of Obadiah, thus saith the Lord God, concerning Edom, we have heard a rumor from the Lord. And an ambassador is sent among the heathen. Arise ye, and let us rise up against her in battle. Behold, I have made thee small among the heathen, thou art greatly despised. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwelled in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. If thieves came to thee, if robbers by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grape gatherers came to thee, would they not leave some grapes? How are the things of Esau searched out, and how are his hidden things sought up? All the men of thy confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee. There is none understanding in him. Shall I not in that day, saith the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau, and thy mighty men, O Teman, that's the capital of Edom, shall be dismayed to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter. For thy violence against thy brother Jacob shall shame cover thee, and thou shalt be cut off forever. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother, in the day of that he became a stranger. Neither should thou have rejoiced over the destruction of Judah in the day of their destruction. Neither should thou have spoken proudly in the day of distress. Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. Yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Neither should thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Neither should thou have delivered up those
of his that did remain in the day of distress. For the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness. And the house of Jacob shall possess their possessions. The house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble. They shall kindle in them, and devour them. There shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain the Philistines. They shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath. And the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south. And Savior shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Pagpalain po ng Diyos ang atin pong binasang mga talata. Manalangin po tayo. Amang Diyos, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral, and may give us understanding, nang sa gayon maging tama ang ating attitude. Ang aming attitude, Panginoon, sa amin pong kapwa. Alisin niyo po ang malakain o mala-Edomites na ugali kung meron man po sa amin, Panginoong Diyos. Tulungan niyo ako sa pangangaral. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tayo aming dalangin. Amen. Mapo ang lahat. What is the value of studying the Old Testament scriptures? Ano po ang kahalagahan? Pakitaas nyo nga inyong mga Bibles. I want to check if you have your Bibles with you. Okay. Thank you very much. Bili ho kayo ng Bible. Alam nyo, I would like to encourage you, find and buy a good Bible. Mga cellphones nga natin, panay tayo ng upgrade. Di ba? Nakikita ko, mga cellphones ngayon, sobrang mahal na eh. Well, ang iPhone, even before naman, ay mahal naman talaga yan. Wala namang problema na bumili tayo ng iPhone. Wala lang problema doon, as long as we are able. Okay? Yung bang we have excess money. Meron tayong sobrang pera. Okay lang po ang bumili ng iPhone. Sa family ko po, kailan ko lang binilhan si Sister Mariel. Kadalasan, ang mga cellphones ng aking pamilya, yung ginamit ko na, bibigay ko sa kanila pag ako'y bibili ng panibago. So that has been the story. But I am admittedly, I really buy mga good gadgets because I'm using it sa aking pag-aaral. Halimbawa, kahit anong maiwan kong, meron akong iPads, may iPad ako for traveling, may iPad ako para dito sa church. Kasi ang bigat ng malaking iPad pag dinadala ko po sa abroad, pag nagta-travel ako. Kaya I have a small one, 11-inch na iPad. It's I need to be comfortable when I'm traveling. Pero pagkailangan ko ho talaga, kagaya ngayon, gamit ko kasi nakita ko hindi ko pala naisaksak. So I have to use my small iPad. But it's not out of caprice, whim or caprices kaya ako gumagawa ng ganito. Kaya ko po binibili because I need it. Alam nyo kasi, meron akong Android. Again,
because I need it. Sino yung mga dumarating? Pasok kayo, may dumating eh. Papasukin mo ba? So, there are good Bibles in the market. Ako itong aking nabili. I think nabili ko ito sa Lazada. I bought this in Lazada. A very good kind. Nabigla nga ako, mura lamang, pero it is a good quality. Pag bumibili po ako ng Bible, I always try to buy at least genuine leather. If you notice here, it means genuine leather. Kasi pag yung hardbound, madali hong masira yun eh. Buti kung nakakotse po kayo, pag yung hawak-hawak ninyo, madali hong maluma. Okay, now let us now proceed. What is the value of studying the Old Testament scriptures? Because I have heard a lot of people who would tell you, now, it's not relevant anymore. It's not applicable to us. Now, that kind of person who utters such statement does not know what the Bible says. Now, Romans chapter 15, gusto ko lamang po kayong encourage na yung pag-aaral sa lumang tipan ay kailangan at nararapat pa rin dahil dito sa Romans chapter 15. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Alam niyo po, kanina, sinabihan ko Sister Mariel, kung matutuloy po kami sa Australia, meron po kaming Bible studies na gagawin, and I will be speaking all throughout English. Bakit? Kasi meron mga Australian. Ang aking pangarap po that there will be Australians attending our Bible study there. So ipanalangin po natin na ito po ay mangyari. Ang target ko po ay sa Melbourne, at least may Bible study tayo ron. At kung luluubin ng Panginoon, I'll travel to Adelaide. That is about 700 kilometers, almost twice the distance nung nag-drive po kami going to Camarines Sur. Kasi 400 po galing dito hanggang Pili, Camarines Sur. Yun naman po, nasa 784 kilometers po ata. Pero alam nyo, ilang oras lamang tatakbuhin? Ang Camarines Sur ay tinakbo namin halos 12 hours, including yung amin pong pagpapahinga, pagkain, restroom break. Almost 12 hours, pero yun po, 7 hours drive. 7 hours drive. So, kung ako po ay mag-i-English, magpa-practice lang po ako. Let's read verse number 4. Whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ano man daw ang naisulat ng unang panahon ay nasulat para sa ating pagkatuto. Nais ng Panginoon na tayo matuto. Sa atin hong pag-aaralan ngayong hapong ito, ang aral po rito ay ang ugali ng magkapatid sa isa't isa. The attitude of a brother towards another brother. Yan po ang very clear message po rito. Ang Israel po, dating pangalan ay Jacob, meron pong kakambalyan si Esau. In the passing of times, their names was changed. Jacob was given a name, Israel, which means a prince that prevails. At si Esau naman, yung kakambal ni Jacob ay naging Edom. So this is a story about two brothers. Kwento ito patungkol sa dalawang magkapatid. At may matututunan po tayo gaya ng sinabi ni Paul, yung mga naisulat nung unang panahon ay naisulat para sa ating pagkatuto. I just hope and pray that after this study, then we'll begin to see ourselves, am I a good brother? Mabuti ba akong kapatid? Iningatan ko ba ang aking kapatid? O itinulak ko ang aking kapatid sa kapahamakan? Alam po ninyo, malupit po ang magkapatid pag nag-aaway. Walang pakialaman, walang pansinan. At titingnan po natin mga kasama, ano ang dapat nating pakaiwasang problema. Let's start with verse number
Dali lang po. Just give me a minute. Okay. Look at verse number 1. Sabi po rito, the vision of Obadiah, thus saith the Lord God concerning Edom. Now we had studied in the book of Isaiah, when the Bible speaks, or when the writers of the Bible speaks of vision, hindi po ito yung pangitain na kagaya ng panaginip. But these are actually a manifestation of God about what will happen in the future. Ito po ay pangitain ng Diyos. Ito po ay pagpapahayag ng Diyos kung ano ang gagawin ng Diyos sa isang grupo ng mga tao o sa isang individual na tao. Thus saith the Lord God concerning Edom. That explains the vision. Yung sinasabi ng Panginoong Diyos patungkol kay Edom. At gusto ko pong sabihin at this point, mga kasama, if what is being said comes from God, it will surely bound to pass. Ano man po ang sinabi ng Diyos, tiyak na mangyayari. Hindi po yan kagaya ng hula ni Madam Auring, na hula lang talaga, na mangyayari o hindi. Pag sinabi ng ating Panginoon Diyos, tiyak na mangyayari. Kaya nga po, yan po ang sandigan ng mga Kristiyano, ang salita ng Panginoon. Saan ang galing ang aking confidence? Saan ang galing ang iyong confidence? Huwag sa iyong sarili. Huwag sa iyong sarili. Alam niyo, ang problema talaga ng tao, mga kapatid, yung kayabangan eh. Yung pagtitiwala niya sa kanyang sarili, na mayroong mangyayari. Alam niyo, even to God, always approach God with humility. Lagi tayong lumapit sa Diyos ng may kababaang loob. At ang humility, mga kasama, na sinasabi ko rito, yung sinabi ng Panginoon, Thy will be done in earth as it is in heaven. Ang iyong kalooban, it's not what we want, it is what God wills. Hindi yung gusto natin, kundi ano yung kalooban ng Panginoon ang siyang mangyayari. Yung atin po, pag nagpipray tayo, pakiusap yan. Ang ating prayer cannot change the will of God. Are you listening? Ang atin pong panalangin, hindi pwedeng mangyari, o hindi pwedeng baguhin ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, it helps us na ma-adjust natin ang atin as we continue to study the Word of God. Yun ang halaga eh. Prayer should be based on the Word of God. Hindi nakabase lang yan sa ating kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Thus saith the Lord God concerning Edom, we have heard a rumor from the Lord, and an ambassador among the heathen. Arise ye, and let us rise up against her in battle. Now, narito ang Panginoon, ang narinig ni Obadiah, na mayroong balita galing sa Panginoon, na ang sabi, magsitindig tayo, at tayo ay tumindig laban sa Kanya sa gera. Alam ba ninyo anong nakakatakot na gera? Pag ang Diyos ang ating kalaban. That is the most frightening battle. Don't you ever think, maliit lang yan, sugat lang yan na maliit, okay na okay yan. Yan ang nangyari kay King Uzziah. It was a small wound na lumaki ng lumaki. Hindi siya lumapit sa Panginoon, kundi ang hinanap niyang kanyang kagalingan sa magagaling niyang mga manggagamot, mga physicians. Now, tingnan po natin ang nangyari po dito. The title of my message is The Destruction of Edom. Number 1 is, the destruction of Edom prophesied. Who prophesied that? God Himself. The first is this, His pride will bring her down. Ang kanyang kapalaluan ay magpapabagsak sa kanya. Look at verse number 2 to 4.
Sabi rito, behold, sabi ng Panginoon, I have made thee small among the heathen, thou art greatly despised. Sino po ang nagsasalita rito? Ang Panginoong Diyos. Narito, ginawa kitang maliit sa gitna ng mga walang pagkilala sa Diyos, ikaw ay lubhang hinamak, thou art greatly despised. Yan po ang unang prophecy. Now, bakit kaya yumabang itong Edom? Look at verse number 3. The pride of thine heart hath deceived thee. Ang kapalaluan ng iyong puso ay dinaya ka. Ingat tayo mga kasama. Mag-ingat tayo. Alam niyo, ang pride po, I would say, the mother of all sins. Yan ang ina ng lahat ng kasalanan. Diyan nagmula ang lahat ng kasalanan. Kanina po, pinag-aralan natin yung nangyari kay Sarai at kay Abram. Pride po yun eh. It is the pride of the wife. At dito sinabi ng Bible, thy pride of thine heart hath deceived thee. Bakit siya naging proud? Thou that dwellest in the cleft of the rock, whose habitation is high. Ang lokasyon po kasi ng Edom ay nasa mataas na lugar. Ito po ay napapalibutan, ito yung isang mataas na bato, kaya well secured siya. Yun ang kanyang pakiramdam. Nakatira siya in the clefts of the rock, whose habitation is high, that said in his heart, who shall bring me down to the ground? Because of high location, he felt he was militarily in good situation, kaya ang kanyang pagmamalaki sa kanyang puso, who shall bring me down to the ground? Sinong magpapabagsak sa akin sa lupa? I am high and lifted up here. I can see when the enemies will assault us. Kitang-kita namin. Look at verse number 4. Though thou exalt thyself as the eagle, kahit na itaas mo ang iyong sarili kagaya ng agila, and thou dost set thy nest among the stars. Ito ang pangako ng Panginoon. Kahit na lumipad ka kagaya ng agila, o di kaya manahan ka sa lugar ng mga bituin, napakalayo na po nun. The sun is actually considered as a star, and that is the closest star to the earth. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Thence I will bring thee down, saith the Lord. His pride will bring her down. At yan po dapat nating pakatandaan mga kasama. Please do not feel you are, alam mo salitang entitled? And para bang karapatan kang maging sikat, purihin, importante, demanding ka. Alam niyo, dapat ang attitude natin, we are humble before God and before the people around us. Number 2, hindi lamang his pride will bring him down, his destruction will be total. Ang kanya pong pagkawasak, pasensya na po kayo, inilagay ko dyan was, but I would like it to be futuristic based on this verse. His destruction will be total. Ibig sabihin ng total, mga kasama, pag siya'y winasak ng Diyos, ganap, walang matitira. Look at verse 5. If thieves come to thee, if robbers by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grape gatherers came to thee, would they not leave some grapes? How are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought up? Pansinin po ninyo sinasabi dito. Gumawa ng halimbawa rito ang Panginoon. Kung ang magnanakaw ay darating sa gabi, hindi ba ang kukunin niya lamang yung mahalagang bagay? Yan ang sabi niya, would they not have stolen till they had enough? Hindi ba yung mga if the grape gatherers came to thee, yung mga namumutol, na namimitas ng grape, dumating sa iyo, sa iyong ubasan, hindi ba mag-iiwan sila ng grapes para sa gleanings? In other words, pag ang mga magnanakaw ay dumating, o itong mga grape gatherers, hindi naman lahat eh. Pero itong sabi ng Bible, ng Panginoon Diyos,
in verse number 6, how are the things of Esau searched out, and how are his hidden things sought up? Yung pinakakatago nilang kayamanan ay natuklasan pa. Sa Tagalog, hahanapin nila at kukunin ang lahat ng kayamanan ng mga lahi ni Esau. The robbery will be total. Kakamkamin ano ang kanilang ipinagmamalaki. Kaya alam ninyo mga kasama, pag ang Diyos na nagparusa, wala kang magagawa eh. Kaya ang attitude talaga natin sa Panginoon ay humility. Alam niyo, kwento ko nga po sa inyo na nakaraan, nung tayo po mga kasama ay palapit na ng palapit, yung July 3, ang lagi kong panalangin sa Panginoon, Panginoon, maawa kayo sa amin. Kung wala man kayong dahilan na kaawaan ninyo kami, sasabihin ko pa rin sa inyo, kaawaan nyo kami, Panginoon. Wala pong anumang pagmamalaki dahil ang Diyos ay soberano. Pangatlo ho, yung ipinagmamalaki niyang mga kakampi, mga kaalyado, his allies turned against them. In verse 7, all the men of thy confederacy have brought thee even to the border. Alam niyo, supposedly, yun ang mga confederates, yun pong mga kaalyado, yung kanyang mga kasama, dapat yun ang magpuprotekta sa kanya. Pero ang ginawa ng kanyang mga kaalyado, sila ay naging kaaway, itinulak sila hanggang sa hangganan. The men that were at peace with thee have deceived thee. Yun hong mga kaibigan nila. Supposedly, kanilang mga kaibigan, dinaya sila. Alam niyo, by the way, mga kasama, ang pinakamapanganib, hindi naman kaaway kundi yung kaibigan, yung inakala mong kaibigan. Dahil sa kaaway, you will not be dining with an enemy. Ang iyong attitude, pag alam mong kaawayan, hindi ka kakain. Alam ba ninyo, mayroong kwento nung ako'y bata pa, yung mga medyo matatanda na, siguro naalala nyo ito, na si General Bautista ay nakipag-usap sa mga Muslim. Ang mga Muslim po ay kaaway ng gobyerno. Pinatay po siya. Meron pang, yung si Rizal Ali, naalala ba ninyo? Meron isang general, hindi ko na maalala kung it was General Batalya. Ito po yung mga 80s nangyari. Can you imagine, pinapasok niya si Rizal Ali doon sa kanyang opisina sa kampo ng pulis sa Zamboanga. At doon mismo sa kanyang opisina, pinatay ang general ng mga pulis. Pagkaaway, mga kasama, hindi mo papapasukin, hindi ka kakain kasama. Pero dahil nagpahayag ng kapayapaan, at yun ito naging kwento rito, ang sabi ho rito, all the men of thy confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against thee. Kaya tama yung isinulat ng isang political detainee sa Camp Crame. Isinulat niya po doon sa selda. Meron daw isang selda roon na may isinulat, isang panalangin na nagsabi, Panginoon, ingatan niyo po ako sa aking mga kaibigan. Dahil pag kaibigan mo, you open your heart. Pag kaibigan mo, isinishare mo even your innermost thoughts. Nagsishare ka. Yan ang nangyari dito, mga kapatid. Kanyang isinabi ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya sabi nila, prevailed against thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee. Yung pinakain mo, naglagay ng dahilan para ikay masugatan, and there is none understanding in him. Alam niyo bakit wala na siyang understanding? Kasi palalo ka. Palalo sila. Pag ang isang tao ay naging palalo, wala siyang pinaniniwalaan kundi ang sarili niyang pag-iisip. Sinusumpa ng Diyos ang ganyang mga tao. Yung wise in their own eyes. Number 4, his wise and mighty men will be dissipated or will be eliminated. Pakilagay mo nga yan, hindi ko na ilagay. Obadiah, verse 1, chapter 1, 8 and 9.
Shall I not in that day, saith the Lord, even destroy the wise men of Edom, and understanding out of the mount of Esau, and the mighty man of Teman shall be dismayed, to the end that every one of Mount Esau may be cut off by slaughter. Yung magagaling nilang mga tao, yung mga matatalino nilang tao, yung makapangyarihan nilang mga sundalo, sila po ay mapaparam, sila ay mapapahamak. That is the prophecy of God against Edom. Always we ask the question, bakit nangyari ito sa Edom? Why? The destruction of Edom explained, Roman numeral number 2. Bakit galit? Bakit mawawasak ang Edom? Ano ang paliwanag kung bakit winasak ng Diyos ang Edom? Number 1, because of his violence against his brother. Dahil sa kanyang karahasan laban sa kanyang kapatid. Look at verse number 10. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and they shall be cut off forever. Dahil sa karahasan niya laban sa kanyang kapatid. Mga kapatid, ito ba ang ugali natin sa ating kapatid? Marahas tayo sa ating kapatid. Alam niyo, gusto ko po kayong paalalahanan, hindi ka man kumuha ng kutsilyo at sinaksak mo ang iyong kapatid. Yung physical at literal mong sinaksak ang iyong kapatid, hindi mo man ginawa. Pero alam po ba ninyo, pwede nating pinatay na natin ang ating kapatid? Na-realize ba natin na tayo po ay nakapatay na ng kapatid? Pero bago po yan, gusto ko lamang pong sabihin na you cannot be a person who does not love his brother is not a Christian. Brother is generic term. Brothers and sisters ang tinutukoy po dyan. Manalamin po tayo. Look, go to 1 John. 1 John chapter 3. Verse number 10. Sino ang mga anak ng Diyos? Hindi ho kagaya ng sinasabi ng mga paring Katoliko, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yan po ay isang maling kapahayagan. Sabi ho rito in verse number 10, and this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. At sa pamamagitan nito makikilala natin, may papahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sino ang anak ng Diyos? Sino ang anak ng Diablo? Sunod na bahagi, sino man ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Ano ba yung unrighteousness? Kagaya halimbawa sa pagsasalita, ang taong sinungaling at patuloy na nagsisinungaling, kasi aminin natin na kapag sisinungaling tayo, pero pag Kristiyano ka, hindi tuloy-tuloy. Ang yung halimbawa, nagkasala tayo ng pagsisinungaling, ang bigat-bigat ng ating puso. Humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. At umaamin tayo na tayo nagsisinungaling. Pero yung isang tao na hindi anak ng Diyos, hindi iyan gumagawa ng matuwid. Hindi yan sa Diyos. Neither he that loveth not his brother, o siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid, hindi anak ng Diyos. When you look around this right now, can you say that I love this brother, I love this sister, I care for this sister? What is in your heart? Look at verse number 11. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Sapagkat itong mensahe na narinig natin mula pa sa simula, na ating mahalin ang isa't isa. Hindi po umibig tayo ng ilan. Ang utos ng Diyos, let us love one another. When you love one another, you are kind to that person. You are patient to that person. Basahin natin kung ano ibig sabihin mahal natin ang ating kapatid. 1 Corinthians chapter 13. Ganito po ang sabi ng Biblia. Yun pong pagpapaliwanag ni Paul ano ang pag-ibig. Go to 1 Corinthians 13, verse number 4. Charity suffereth long. Ano yon ibig sabihin? Patient.
Charity is kind. Mabait. Anong kabaliktaran ng mabait? Can you help me? Tere, anong kanang mabait? Kabaliktaran? Ha? Masama. Charity envieth not. Ang pag-ibig hindi mainggitin. Charity vaunteth not itself. Hindi payabang. Charity is not puffed up. Hindi, magkaparehas po yan. Vaunt not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly. Hindi mahalay. Seeketh not her own, hindi makasarili. Is not easily provoked, hindi agad nagagalit. Thinketh no evil. In other words, ito pong thinketh no evil, mga kasama, he does not keep a records of wrong. Hindi siya nagtatago ng listahan ng kamalian ng kanyang kapwa. You know, if you are offended, don't keep it to your heart. You are hurting yourself. And you know what? If you have sin in your heart, if I harbor ill feelings towards you, hadlang po yan sa ating mga panalangin. Don't you ever accuse God that God cannot answer our prayers. But rather say, God did not answer my prayers. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pero ang Diyos po, may dahilan kung bakit hindi tinugon ang ating mga panalangin. Number one, because His design, His plan is better than my plan. Alam niyo, meron akong, sabi ko nga po sa inyo, nag-backslide ako, ang sama-sama kasi ng loob ko. Kasi, isang taon ho akong naghanda, gumastos pa ng malaki in preparation for my US visa application. Nang dumating yung aking interview, tiningnan lang ako ng consul, binalik sa akin, nagtanong ako sa consul, why did you deny my application? Hindi ako sinagot. Sabi niya, just read this and you can reapply. Ang sama-sama ng loob ko nun. Alam ba ninyo, ito na ikwento ko na, pero i-rehearse ko lang. Hindi pa ho uso ang cellphone nun. Wala pang cellphone. Kung may cellphone mo, manggalan-gilan, at akala mo may dala kang malaking bag, yun ang battery, yun pa lang ang cellphone. Wala ako nun. Nagtataka po ako, nung tumatawag ako sa mami nila Ira, ang aking laging napipindot is 2911. It should have been 2912, pero ang lagi kong napipindot is 2911. Nakailang dial po ako, sasagot, hahanapin ko ang mami ni Ira at sasabihin, wrong number. Until na-realize ko, the Lord was speaking to me already. Jeremiah 29:11, I was only 30 plus lamang ako noon eh. And hindi pa usang pumunta ng Amerika, mga ilan-ilan pa lamang. In fact, nung sabihin ko pupunta ako ng Amerika, maraming nagtawa. Except, tumawa din ang father ko, pero ang tawang yon ay tawa na alam niya na meron akong gagawin for the betterment of my future. Ano yung 29:11? Jeremiah 29:11 pala yun. Basahin ninyo. Jeremiah 29:11. I was so discouraged, but God was right there, reminding me, hanggang maalala ko, 29:11, bakit ko nadadayal ang 29:11? Pakibasa. If you have seen it already, if you are there, please read. Yan po ang ipinaalala ng Panginoon. Kasi yung mami nila Ira, that is our life verse. Yan po yung aming pinanghawakang talata.
Pag nagtatanungan kami, we both consider this as our life verse. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. And sometimes God would say, anak, hindi yan ang plano ko sa'yo. And always remember, the plan of God is better than our plans. Kung minsan naman, mga kasama, He would not answer our prayers. Why? Why? Because of our pride. Dahil sa ating kapalaluan. At alam ng Diyos ang ating kapalaluan. Pangatlo, kung minsan hindi tayo tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Itong sabi ko sa mga pastor, as a principle of as a mission principle, sabi ko sa mga pastor, ang support na ating natatanggap, number one, must not be too big. Baka hindi na kayo magtiwala sa Panginoon. Magtiwala na lang kayo sa AIT. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng buhay that we will stop trusting the Lord. Hindi rin naman too small. Baka baliwalain ninyo ang support. Marami tayong katanungan sa buhay. Pati di tinugunan Diyos ang aking panalangin. There might be sins in our hearts. Kasi ang Panginoon is looking at our hearts. Kanina nabanggit ko po, huwag tayong maging kagaya ni Cain na pinatay niya ang kanyang kapatid. Balik nga po tayo sa 1 John chapter 3. Go to 1 John chapter 3. Sabi rito in verse number 12, not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother. Wherefore slew he him, because his own works were evil, and his brother's righteous. Pastor, di naman ako pumatay ng tao. Nagalit lang ako, pero hindi ako pumatay. Sukatin po natin, yun bang pagpatay ng kapwa ay yan lamang kumuha ka ng baril at binaril mo, o sinakal mo, o inilason mo? Go to Matthew chapter 5. Look at verse number 21. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill. Yan ang sinasabi, ito ang kanilang interpretation dati. Ito lamang ang babaw ng kanilang paniniwala. Huwag kang pumatay. Sino man ang pumatay shall be in danger of the judgment. Nanganganib sa paghahatol. But I say unto you, you see, yung rabbinic interpretation of the law, ay itinuwid ng ating Panginoon. Subalit sinasabi ko sa inyo, manalamin ho tayo mga kasama, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Hindi yung nanaksak lang. Nagalit ka sa iyong kapatid na walang dahilan. Now, ito yan eh. If you are offended with a brother, kaya nga ako nagsabi kanina, nag-text ako, pag kayo ay sinaway, pinaalalahanan, huwag kayong ma-offend. Kasi bahagi ng pangangasiwa. Kung nag-text si Pastor Reden, huwag kayong ma-offend kay Reden. Hindi ba kayong mga teachers, nag-check kayo ng attendance? Hindi ba? Ba't kayo nag-check ng attendance? Para mai-correct na huwag magpabaya sa pag-aaral. Ano ba mas mahalaga? Yung pagsamba, yung pag-aaral? Alin ba ang mas madalas? Yung pagsamba o pag-aaral? Yung trabaho, nagbabandikla kayo. May attendance naman doon. Huwag kayong ma-offend. Alam nyo, ang katunayan na ikaw madalas ma-offend, hindi ka malago. Hindi ka aral. Nasaan sa Bible yan, Pastor? Basahin po natin, Psalm 119.
Verse 165, sabay-sabay nating basahin, begin. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Dakilang kapayapaan mayroon silang nagmamahal sa iyong kautusan. Pag mahal mo ang kautusan, lagi mong binabasa. Ngayon kasi ang ligawan, text na lang eh. Pero nung panahon ho namin, gumagawa talaga ng love letter. Sino ho ditong nakatanggap ng love letter nung kay nililigawan? Uy, si Sister Ness, talagang aminado. Nagla-love letter pala to si... Sino pa? O yun, si Sister Risa. Sister Risa, pag mahal mo yung tao, binabasa mo lagi ang love letter, di ba? Pero pag hindi mo mahal yung tao, halos di mo nga basahin eh. Humatol ka na eh. Pag mahal mo yung sumulat sa'yo, lagi mong binabasa. Kaya yung nagmamahal sa salita ng Diyos, nagmamahal sa Diyos yun. Yun pong nagmamahal sa kautusan ng Panginoon, meron siyang dakila, malaking kapayapaan at walang anumang bagay na nakakatisod sa Kanya. Ingat tayo. Alam mo ninyo, yung lagi na lang tayong natitisod sa ating kapwa, baka hindi na yung tao ang may problema, kundi ikaw na. Wala namang perfect dito eh. So his violence against his brother. Mabuti ba ginagawa mo sa iyong kapatid o masama? Alam niyo yun, honestly, naalala ko nung si Joy tsaka si Bernard, magkaaway yun, ngayon magkabati na eh. Grabe, mag-away yun. Tanungin niyo si Brother Jake, doon nagsusumbong lagi. Sobra, sabi ko, parang hindi kayo mga Kristiyano. In fairness naman kay Bernard, wala naman akong narinig sa kanya na sinisiraan niya si Joy. Wala siyang sinasabi. Pero ito si Balieta, sobrang galit. Kaya ako nagagalit sa kanilang dalawa kasi nasa church tayo. Supposedly magkapatid tayo, bakit di kayo nagkakasundo? Sa wakas, si Herodes at sa Pilato, nung pareha silang nagalit kay Pastor Tim, nagkabate, barkada na sila ngayon. Pero, tanongin niyo, ito mga workers, alam nila, kung paano ko sila sabunin sa kanilang mga pag-uugali. They just hated each other. How is your attitude towards your brother? Number 2, he sided with the enemies of Israel. Look at verse 11. In the day that thou stoodest on the other side. Whose side? On the other side of the war. Siya ay nakatayo sa kabilang bahagi. In the day that the strangers carried away captive his forces and foreigners entered into his gates and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them. Can you imagine? You sided with the enemy of your brother. Ibig sabihin, mga kasama, you are not a real brother. Alam niyo saan po ako nahirapan ng kaguluhan dito sa church? Nung hindi ko malaman kung saan ang tindig ng mga miyembro. That's the reason why I have to speak during preaching to explain. Pero hirap na hirap ako kung sino ang kakampi ng church o kalaban ng church. Kaya nga, kasi kung halimbawa, di ka naman pala kakampi ng church, edi mabuting umalis ka na ng church. Pero bago ka umalis, magpaliwanag ka. Alam niyo, kawawa nga ako noon eh. Inatake ako kaliwat kanan. Hanggang Amerika, at nakalulungkot kung inyong pinakinggan at hindi nyo sinabihan, itigil nyo yan. Kung may issue kayo kay pastor, kausapin nyo si pastor. Lumaganap na ho ang kwento. Pagdating ko rito, hindi ko alam ganun kalala ang problema. Pero nung ganun na kalala ang problema,
Isa lang ang nagsabi sa akin na may problema tayo. Isa lang. Kaya, nung unang linggo na ako'y dumating galing sa States, wala akong kaalam-alam. Until, nagsabi si Sister Mariel sa akin, alam niyo, Sister Mariel, pag nagsabi sa akin, Dad, mayroon sana akong sasabihin sa iyo. Alam niyo, sagot ko, ano ba yan? Makakabuti sa akin o ikamamatay ko? Sabi niya, wag na lang. Hindi naman ako uto-utong asawa eh. Alam ni Sister Mariel ng aking mga anak na I'm going to investigate deeply kung yun bang sinasabi ay dahil may galit lang ang sino mga nagsusumbong sa akin. Si Jake, nung nagsabi sa akin, sabi niya, gaano katindi ang division? 50-50, Pastor. Ano sinabi ko, Jake? Hindi ako naniniwala, Jake. Tama, Jake? Hindi ko sinang-ayunan agad. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kasi ang mga taong ito, inaralan ko sila, minahal ko sila. Sa panahon ng kanilang kahirapan, nasa tabi nila ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ko sila inabuso kagaya ng sinasabi nila na ako'y nang abuso. Hindi ako mapang-abuso at mapang-samantalang tao. Hindi nga ako komportable na ako tinutulungan. Hindi po out of pride yan. Kasi naturuan ako ng aking ama, it is more blessed to give than to receive. Somehow, I must be taught also that I should also accept blessings from others. Si Pastor Mike, nang niregaluhan niyo ako ng motorcycle, sabi niya, bumulong siya sa akin, Pastor Tim, I know you. I know you. You are not a parasite. But I want you to learn how to enjoy God's blessings through His people. Sipin ninyo sa araw na iyon, anong ginawa nila? Sa verse 11, ito ang aral, sorry po. Sa Tagalog, babasahin ko, pinabayaan lamang ninyong Jerusalem ng salakay ng ibang bansa. Pinabayaan ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian, paghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. Kayo'y tulad nila ng mga kaaway ng Israel. They were so aloof. Alam po ninyo, ito, na-share ko to kay Jake nung nakaraan. Miniting ang mga pastor at niyurakan ang aking pagkatao. Kung isa ako sa mga pastor na yun, ako'y titindig at sasabihin ko, wag mong gawin yan. Una sa lahat, unfair yan. Alam ba ninyo may pumunta dati dito mga members ng ibang church? Nagsusumbong sila laban sa pastor. Pinakinggan ko ho ba? Alam niyo, sabi ko sa kanila, mga kapatid, wala dito ang pastor na inyong sinusumbong. Wala rito. Kawawa naman ang pastor, kung pakikinggan ko kayo, sasabihin ninyo lahat ng kanyang kamalian, wala siya rito para ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang tama nating gawin, pag-usapan natin kayo. Paano kayo magiging mabuting mga miyembro? Huwag nating pag-usapan ang isang tao kasi wala siya rito. That is unfair. Panglilibak ang ating gagawin pag ginawa natin. Ganyan din po ang mangyayari, mga kasama, na pag halimbawa na inukasuhan natin ang isang tao na wala naman siya doon. Alam ba ninyo sa Constitution, may karapatan na malaman ng akusado ang mga ireklamo laban sa kanya at makaharap niya ang kanyang mga accusers at ang kanilang mga witnesses. Kaya bawal po yung trial in absentia. Yung lilitisin ka, kaya kita po ninyo, hanggat ang akusado, kagaya halimbawa ni Congressman Teves, hindi umusad ang kanyang kaso dahil siya'y wala sa bansa. Uusad na ngayon dahil siya ay dineport ng
Timor-Leste government, ibinigay siya sa Pilipinas, ngayon tatakbo na. Why? Dahil unconstitutional po ang trial in absentia. Ang masakit, kapatid mo niyuyurakan, wala kang ginawa na pigilin. Yan ang nangyari dito. Pangatlo ho, he rejoiced in the calamity of his brother. Natuwa siya. He gloated over the calamity of Israel. Tuwang-tuwa siya na may nangyari sa kanyang kapatid. Look at verse 12. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger. Hindi ka lang dapat nakatingin lang. You should not have stood aloof. Tiningnan mo na lang na may nangyayaring masama sa iyong kapatid. Wala kang ginawa. Neither shouldest have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction. Hindi ka dapat natuwa. Buti nga. Galit po ang Diyos sa ganyan. Galit po ang Diyos, mga kapatid, na pag may nangyari sa ating kaaway, natuwa pa tayo, ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay matuwa sa nangyayari sa ating mga kaaway. What do you feel? Kaya alam niyo po, hati ang puso ko eh. Pero wala naman akong magagawa. Pag mayabang ka, tiyak na babagsak ka. Kasi pag mayabang ka mga kasama, kahit hindi mo kaya, bibilhin mo, gusto mo eh. Diba? Pagtingin mo ngayon, naubos ka na. Lubog ka pa sa utang. Iingat tayo sa pagiging materyoso. Ingat tayo sa pagiging materyoso. Number 3. Sana tayo? Number 4 na. 3 na ilagay ko dito. He took advantage in the day of Israel's calamity. Di ang Israel, inatake na ng mga kaaway. Windang na sila. Defenseless na sila. Naatake na sila sa loob. Anong ginawa ni Edom, ng mga Edomites? In verse number 13, sinabi ho rito, thou shouldest not have entered into the gate of the people, of the gate of my people, sabi ng Panginoon, in the day of their calamity. Hindi dapat kayo pumasok. Nung ang aking bayan, napansin po ninyo, my people. And that's the people of, that's Israel, in the day of their calamity. You should not have looked on their affliction in the day of their calamity. Kanilang pinagmasdan, ninamnam nila na naghihirap ang kanilang kapatid, ang mga Israelita. Anong attitude natin sa ating mga kapatid? Nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Hindi nyo dapat nilapat ang inyong mga kamay sa kanilang mga kayamanan. Ninakawan pa nila. They took advantage. Nung panahong defenseless na sila or even helpless, sila pa mismo, kasama ng mga kaaway, sinamsam ang kayamanan ng Israel. Ika-4, Edom blocked the escaping Israelites and delivered them to their enemies. Hinarang nila ang mga tumatakas ng mga Israelita on the crossway. Yan ang nakalagay po rito in verse 14. Nagsisitakas na, palabas na sila ng border ng Israel. Anong ginawa nila? Hinarang nila yung mga tumatakas, mga sugatan pang iba doon. Ang iba'y mahihina, pero hinuli nila at kanilang ibinigay sa mga kaaway. Look at verse 14. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off, ibig sabihin harangan, those of his that did escape. Tumatakas na nga. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Here is a brother who is not a real brother. And that is Edom. A brother who is an enemy. Hindi po dapat mangyari sa atin yan. Now, I want you to look around after the service. And if you have something against a brother or a sister, approach that person. Offended ka?
Ano gagawin mo sa pagkakatisod mo? Sabi ng Panginoon, kung offended ka sa kapatid, lapitan mo. Listen, if you have sinned against God, don't serve God yet. Are you listening? Offended ka sa Diyos? Ayusin mo yung pagkatisod mo sa Diyos. Dahil hindi tatanggapin ng Diyos ang mga alay natin hanggat di natin inaalis ang atin pong mga kasalanan. Matthew chapter 5. Pag umawit po tayo, pag-alay po yung sacrifice of praise po ang tawag ng ating mga awitin. Ha? Halimbawa, nandiyan ba si Irish? Halimbawa, tumutugtog ka Irish, di ba? Tumugtog ka ba ngayon? Hindi. Ba't di ka tumugtog? Okay. Meron bang pagkakataon, Irish, hindi ka tumugtog dahil na-offend ka? Ha? Okay, wag mo nang sagutin. Wala pa naman. Okay. Gagawin ko lang illustration si Irish. Offended siya, halimbawa, kay Allen. Ayaw ko dyan kay Allen. Masama ang loob mo. Pero kumuha ka pa rin ng violent, tumugtog ka pa rin. Your sacrifice is not acceptable before God. How can we maintain bitterness in our hearts? Yan po ang sinasabi dito ng Panginoon in verse 23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, alam nyo, habang nag-aaral ako ng salita ng Diyos, ang dami nating dapat pang matutunan at ipamuhay. Ulitin ko po, kung alam mo lamang di mo ipinamuhay, you have not learned it. Ulitin ko ha, alam mo ang salita, pero hindi mo isinasabuhay, hindi mo pa natutunan. You just know it. It's just knowledge. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and the remembrance that thy brother hath ought against thee, nilapitan ka na ng kapatid, na meron siyang sama ng loob. Sa magkaiba ito sa Matthew chapter 18, ang lalapit ay yung nasaktan. Sasabihan mo yung kinatisuran mo. Hindi ho tama yung ugali ng mga Kristiyano na iisnabin mo lang yung tao, hindi mo iimikin. That is not the right attitude. If you are offended, then you tell the offender. Kung halimbawa, nasabi mo na yung offense at hindi siya humingi ng tawad, wala na sa iyo ang burden. Ang burden na yon ay nandun na sa offender na sinabihan mo na ikaw ay nagkasala sa akin. Ang applicable verse naman doon sa offender na sinabihan na naka-offend siya, itong Matthew chapter 5. Ito na yon. Yung informed offender, ang responsibility niya, yung sinabi dito ng therefore, if thou bring thy gift to the altar, and the remembrance that thy brother hath ought against thee, alam mong mayroong offended sa iyo, ano sabi ng Panginoon? Leave there thy gift before the altar. Huwag mo munang ialay. Kasi before the altar lang And go thy way, first be reconciled to thy brother. Then come and offer thy gift. Anong dapat gawin? Reconciliation. Yung tunay. Alam niyo yung tunay na Kristiyano, malambot ang puso. Yan nga ang takot ng mga kasama ko dati. Sa dinami-dami ng ginawa laban sa akin,
In fact, si Brother Jake nagsabi pa nga sa akin, Pastor, pag pinatawad mo yung mga taong yan, sinasabi ko po ito sa inyo, aalis ako ng church. Si Pastor Diyos din ang sinasabi sa akin, Pastor, alam ko, na pag lumapit siya yan, patatawarin mo. Bakit ko gagawin yun? Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Pero meron hong mga tao na nirebuke na nga. Can you imagine, pinaratangan ako, kinuha ko ang motor sa Samar at ginamit ko sa negosyo namin. Sa Tarlac. Paano mangyayari yun? 2 weeks before kami pumunta ng Samar, si Pastor Diyos pinaghanap ko ng motor dahil kailangan namin. Nakakita si Pastor Diyos ng repossessed na motor na brand new. Halos wala pa atang 1,000 ang tinakbo. Aywan ko kung dinuktor nila yan. Pero bagong-bago. Binili namin ng halos kalahati lang ang presyo kumpara sa bago. Yun ang pinalagay namin doon po sa aming kulong-kulong. Sinabihan po ng anak, Pa, mag-sorry kayo kay pastor. Mali ang sinabi ninyo. Ako? Magsusorry kay pastor? That is prideful. That's pride. Alam niyo kung ako'y nagkamali sa inyo. Nagkamali ako halimbawa kay Zion. Lalapitan ko yan si Zion at kakausapin ko siya. Sasabihin ko kay Zion, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. It does not, hindi ho factor na ako'y mas matanda kay Zion. Hindi factor na ako ang pastor dito sa mahabang panahon. If I wrong him, I'm going to approach this young boy and say sorry. Dahil ayokong lumaki ang batang ito na alam niyang ginawan ko siya ng masama, nagkamali ako, pero hindi ko itinutuwid ang aking pagkakamali. Hindi ko papayagan yan mga kasama dahil ayaw ng Diyos yun. It should always lead to reconciliation. If there is a breakup in the relationship, more so with your relationship with God, there must be confession of sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. A brother who is an enemy. A brother who is an enemy of his brother. That is Edom to Israel. I'll close with this. Alam niyo, kahit anong daming kalaban ng Israel, isang araw, they will be delivered. Alam niyo po, marami hong kasabay ang Israel ng mga bansa. Nangaubos na po silang lahat. Nangaubos na silang lahat. Bakit ang Israel hanggang ngayon ay buhay pa rin? Dahil ba sila ay magagaling? Hindi ho. Please, kay basahin ko muna ang verse 15. And okay, unahin ko muna itong anong mangyayari muna sa Edom, sa araw ni Yahweh, in the day of the Lord. In the day of the Lord, you will reap what you sow. Verse 15, for the day of the Lord is near upon all the heathen. Malapit lang po ang araw ng Panginoon sa mga walang Diyos. Tandaan po natin yan. As thou hast done, it shall be done unto thee. Kagaya ng iyong ginawa, gagawin din sa iyo. Thy reward shall return upon thine own head. Tandaan natin mga kasama, there will come a time, aanihin natin ang ating mga ginawa. Nagmalupit siya, ang Edom sa Israel, aanihin nila yan. Gagantimpalaan tayo base sa ating ginawa. Ikalawa ho, in the day of the Lord, Israel shall be delivered. Sa araw ng Panginoon,
ang kanyang bayan ay maliligtas. Let's read verse 17 and 18. But upon Mount Zion shall be deliverance. That is Israel. That's Jerusalem. There shall be and there shall be holiness. Alam niyo mga kasama, ang pagdating ng Panginoon ay panahon ng kabanalan. Alam niyo ho ba yon? Kaya meron ng mga tao talagang malalagas at maraming tao ang malalagas. Because in the day of the Lord, there shall be deliverance and there shall be holiness. Be holy, for I am holy. And the house of Jacob shall possess their possessions. Ang Israel po ngayon, ipinakita ko po sa inyo some time ago, mas maliit pa kaysa Mindanao. Hindi po yan ang ipinangakong lupain ng Diyos sa Israel. Pero dito po hinula, and the house of Jacob, that is Israel, shall possess their possessions. And the house of Jacob, look at this, shall be a fire, and the house of Joseph a flame. Ang bahay ni Jacob ay apoy, ang bahay ni Jose ay, what's flame in Tagalog? Ningas. Pero ang house of Esau for stubble. Ibig sabihin ng stubble, mga kasama, mga tuyong damo. And they shall kindle in them. I think ito pong Timan or Edom is now part of Jordan. It's now part of Jordan. Just hope and pray. Minsan makapunta tayo ng Israel. Pangarap ko po yan. Habang ang Israel po ay bukas pa para sa mga Pilipino, pwede kang tumapak ng Israel kahit walang visa. Isa ho sa mga bansa yan na hindi nagre-require ng visa. Yun nga lamang po, pag ang aking passport ay may tatak na ng Israel, may mga bansa, mga Arab countries na hindi na ako pwedeng pumunta. Isipin po ninyo, pag nagtagpo in the day of the Lord, ang Israel at ang Edom, apoy ang Israel, stable naman, mga tuyong damo naman, ang Edom. Yan po ang pagsasalarawan. Anong mangyayari pag nagtagpo ang dalawa? Apoy at mga tuyong damo. Sa California po, laging may bushfire sa California. Kasi kahit na po sa Northern California, malamig po. Nandiyan ang San Francisco. Okay? Mababasa po ninyo sa mga interstate highways, bawal kang magtapon ng upos ng sigarilyo. Bakit? Yun pong mayroon pang baga na upos ng sigarilyo can cause a bushfire. Ano ibig sabihin? Combustible masyado ang stubble. Pag nagtagpo yan in the day of the Lord, masusunog ang Edom. Tanong ko kanina, bakit existing pa rin ang Israel? May paliwanag pa ang Bible dyan. Malachi 3:6. For I am the Lord. Okay, 3 verse 6. Are you there? Basahin natin sabay-sabay. Begin. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. That's the reason why Israel still exists. Sapagkat ako si Yahweh, hindi ako nagbabago. He is immutable. God is unchanging. Kung nagtatanong kayo, bakit kaya ganon kagalit ang Edomites? Inggit. Pride
and envy and jealousy. Anak po ng pride ang inggit. Pero kaya po, hindi napupugnaw ang Israel. It is because of the Lord. It's not because they are smart. I think, matalino ho ang mga Hudyo eh. Hindi ko po alam how true. Pero meron ako nakausap dating Singaporean pastor. The first time I went to Singapore, 2006 or 2005. 2006 po yun. Noon daw po, nagsisimula ang Singapore. Ang arkitekto ng Singapore ay mga Israeli, mga Israelites. Tinulungan sila sa pagpaplano ng Singapore. Alam niyo po, noong si Lee Kuan Yew, kasi ang Singapore po is part of the Federation of Malaysia. Federal po ang federal government po ang Malaysia. At si Lee Kuan Yew po ay member of the parliament, MP, parang congressman, representative to the parliamentary. Congress sa atin, kasi Republican tayo eh. Republican form of government. Federal form of government ang Malaysia. Si Lee Kuan Yew po ay ibinilang na firebrand. O ibig sabihin manggugulo. Napagkaisahan siya bilang parusa. Ibinigay sa kanya ang Singapore. Bakit ibinigay ang Singapore? Maliit na isla lamang po yan. Malaki lang ho siguro ng konti sa Quezon City. They consider Singapore as a wasteland. Wala kang makikita. Wala kang sariling tubig yan eh. Diyan nila itinapon. Pero sa tulong ng mga economic engineers, ng mga Israelis, na umunlad ang Singapore. In fact, ang Singapore, one of the most expensive countries in the whole world. Alam niyo, yung mga Amerikano gusto nilang kumain ng seafood. Meron kaming tiningnan. Tumalikod sila. Sabi nila, it's so expensive. It is so expensive. Pero nang pumunta kami ng Singapore sa biyaya ng Panginoon, kano lang ginastos namin doon. Yung mga kasama ko, magkano lang ginastos. God is good sa mga nagtitiwala sa Kanya. In closing, meron pong isang verse in the book of Obadiah. Look at verse number 21. Ito isang bagay na hindi kinilala ng Edom eh. In verse 21, and Savior shall come up on Mount Zion to judge the Mount of Esau. Look at the last part. And the kingdom shall be the Lord's. Ang kaharian ay kay Yahweh. Huwag nating kalimutan po yan. Gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang ikinasisiya. Hindi kung anong aking ikasisiya. Hindi. And the kingdom shall be the Lord's. And remember that. God is the only potentate king. The only potentate, sabi sa 1 Timothy. Alam niyo yung potentate? Absolute ruler. Ang mga hari, kailangan iluklok silang hari. Pero our God is king
forever. Ang mga hari, tumitigil ang kanilang paghari pag sila'y namatay. But our King lives forever. Ang mga hari ay pwedeng maalis dahil marami siyang kaaway. But our King will remain on the throne forever because no strong armies, even if the armies of the whole world will be united, they cannot topple the King of Kings and the Lord of Lords. Submit to Him. He knows what is best for us, not just good for us. His thoughts is better than my thoughts. Infinitely higher. Kaya ang mga kasama, sabi ko nga sa inyo, may timetable po ako noong nag-apply ako ng Australian visa. Kasi hinahabol ko yung mahabang bakasyon ni Sister Mariel. Friday night, nagpuyat kami, kasama ko si Pastor Ira, si Mariel, si Julian, at ako. Sabi ko, the application, the online application must be done tonight. Tinrabaho po namin. At first, nakangiti ako dahil sabi ko, ang ganda ng travel history ko. Pero pinigil ko ang aking sarili. No. Nasa kamay pa rin ng Diyos. Kung hindi ibibigay ng langit, hindi ko ito makakamit. Kaya nung naglalakbay na po kami, si Ira ang pinag-drive ko because I want to relax myself. Tama ba, Mariel? Si Ira nag-drive, no? Okay. Papunta ata ako. Sino ba nag-drive? Hindi ko na maalala eh. Si Ira. I want to relax myself. And I was praying. And I surrendered the thing that I am about to do. Panginoon, kung kalooban mo, so be it. Kung hindi nyo kalooban, does not matter at all. I have come to that point na I don't insist what I think is good for me or for the ministry. Marami akong iniisip. Nag-apply po kami, dumating kami past 1. Schedule namin dapat 2:30. Stricto ho sila sa oras. Pero 2:00 pinapasok na po kami. Pinaupo lamang kami sa isang lugar na walang tao. At pag dumating na yung 2:30, papakyatin kami. Pero past 2:30, 2:45 na po kami pinapunta sa taas. Naghintay na naman kami. And then nag-biometrics. Fingerprints, picture taking. Tinanong ka, mayroong camera recorded. Tinanong anong buong pangalan, kailan ang birthday. Anong telephone number. Then fingerprints. Tapos bumili kami ng konti ni Mariel ng baon ko para sa Samar. Kumain kami, dapat gusto ko magkape, pero kung minsan kasi ang Starbucks, hindi ko maintindihan. Napakamahal ng kape sa Starbucks, kape pa rin naman. Di ba? May nakita kong KFC, favorite ko pong KFC. Pero si Ira, ayaw niya na daw, nung huli kong inalok kong KFC, doon naglalakbay kami. Pero sabi niya, okay lang, so we ate. And then we left. Wala pa hong 2 oras. Binuksan ni Mariel ang aking emails and she saw the visa was granted. So fast. Kahit yung mga pamangkin ko sa Australia nagsabi, grabe naman, Uncle. Sobrang bilis. Kasi nung tinanong ko po, yung nagba-biometric, sabi sa akin, Sir, maybe 15 to 20 days. That's too close sa gusto kong date. Right there and then, pag uwi ko, sabi ko, we will go. Pero kung hindi ibinigay ng Diyos, naranasan ko na eh. Meron akong gusto na hindi ibinigay ng Diyos, nagtampo ako sa Diyos. Maniwala kayo mga kasama. I was not fit to serve the Lord.
it was the beginning of thy downfall. Pag binabalikan ko ang aking kabiguan sa buhay Kristiyano, dahil nagtampo ako sa Diyos. Pero wala tayong karapatan. Kapalaluan pong malaki yan sa Diyos. Nagpapakita, ang ating pananampalataya ay tatanggap lamang, hindi tatanggap ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang dapat nating tanggapin. Ang asahan nating tatanggapin, hindi ang ating gusto. Remember, the kingdom shall be the Lord's. Let's all stand. We'll pray. So I hope you'll be a true brother, a true sister to a brother. Edom was a brother who is an enemy of his brother. Wag niya nating ugaliin ang ugaling Cain. Wag. Wag nating gagawin. Diyos lang ho, kahit naman sabihin ko ng sabihin yan, kung hindi kayo magsisisi. Alam niyo, ang naging problema ko talaga sa mga pastor na tinray natin, na hindi nagbago, hindi nila kinilala, mali ang kanilang ginagawa eh. Hindi nila kinilala. Hanggat di natin kinikilala na mayroon tayong mali sa paningin ng Diyos, walang pagsisisi tayong gagawin. Let's pray. Panginoong Diyos, una po sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po na naunawaan namin ang iyong mga salita. Na ang Kristiyano ay isang taong binago mo, inalis ang pusong bato, pinalitan ng isang pusong laman, isang puso na nahuhubog, isang puso na sumusunod, isang puso na umuunawa, isang puso na marunong makipag-ayos dahil marunong humingi ng kapatawaran at marunong ding magpatawad. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming damdamin at isip ay maging wasto ayon po sa inyong mga salita. Mahalin namin ang isa't isa, kahit na po yung napakatayog na utos ng Panginoong Kristo na mahalin namin ang aming mga kaaway. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Mahirap po, pero dahil inutos po ninyo na aming hari, ang kaharian ay kay Yahweh, sabi po sa Book of Obadiah. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami. Dalangin ko po ang church, i-sanctify niyo po kami, Panginoon. Pakabanalin niyo po kami. Alisin niyo po ang kapalaluan sa aming puso. Huwag kaming mag-isip na kami ay espesyal, na kami ay unique. Pagkus, Panginoong Diyos, kami maghintay sa inyo. Kami ay maging mapagpakumbaba sa inyong harapan. Kung darating kayo, Panginoon, o sa aming mga pagtitipon, ikay nasa aming kalagitnaan, nawa masumpungan ninyo, hindi lamang ang ilan, hindi lamang ang marami, kundi lahat ng members ng Grace Life Church of Quezon City ay masumpungan po ninyo, Diyos, na tama ang puso sa inyong harapan. At ito'y mangyayari po, O Diyos, sa iyong biyaya lamang. Tulungan niyo po kami na maging maayos ang buhay namin.
Sana po ay madatnan ninyo kami na tama ang aming mga relasyon. Tulungan niyo po ang aming mga young people na makipagrelasyon sa tamang tao. Tulungan niyo po ang mga adult people ng church na kung sila'y magpapayo sa kanilang sa mga nakababa, sa aming mga kabataan, papayuhan nila ng tama, o Diyos, ang mga kabataan, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga kapatid. Tulungan niyo pong makagawa kami ng tamang desisyon. Tulungan niyo po ako sa pagpapastor. Tulungan niyong pagpastoran ko ang mga miyembro ng may pag-ibig, ng may pagsisikap, ng buong pagtsatsaga, na hindi ako susuko hanggat ako ang pastor. Nang sa gayon, maiharap ang mga miyembro, ang bawat isa, nang walang kapintasan pagdating ng araw ng paghukom. Samahan niyo kami, O Diyos, lagi. Huwag niyo po kaming pabayaan. Huwag niyo pong ibigay ang gusto namin. Kagaya ng nangyari sa Israel, pinilit nila ang laman, ibinigay niyo sa kanila, pero nagkaroon ng kapayatan ng kanilang kaluluwa. Lord, give us what is best for your people, for our souls, not just for the body. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang church. Patuloy niyo pong ingatan ang mga hanap buhay ng mga kapatid, ang pag-aaral ng aming mga estudyante. Lord, ihanda niyo po kami sa aming pagsamba sa araw ng bukas. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mawit po tayo.